and for the last time. You see how fleeting human life is? Nakita mo kanina, nagbukas ang mata. Parang damo, nakanim, bago, wala masakin, tabas na. Pwede magtanong ang mga skeptics, ano halaga ng buhay? May halaga ba ang buhay? Kung pagkatapos na ang buhay ay mamakinig, mawala rin ang pinagpili ng Diyos. Ano halaga doon? Kaya siguro may mga tao na isip na, well, life is short, eat, drink, and be merry. For tomorrow, we will die. Pero sa ating mga palagay, sa ating mga Kristiyano, sa ating mga binyaga, life is more than eating, drinking, and becoming merry. Life is more than that. Because life is the greatest gift that God has given us. Ibig sabihin, meron isang mga alam, hilang bago minsan ang mga ito. Human existence has its mission and goal. To know, to love, and serve the Lord. Know, love, and serve God. Yun ang actual na dahilan kung bakit tayo binigyan ng Diyos ng buhay. Nung una, binigyan ng buhay sa tao, the only purpose of nature was to share His own life. Kaya nalikay ng Diyos ang tao, ang hiningan niya. Hiningan na ang buhay. At hindi na basta buhay, hindi buhay na walang katapusan, buhay na walang hanggan. Because the life given to man is from Him. He who is God and He is eternal. Nga lang, nagkasala ng tao. Pero tinanin mo mga kapatid. Sa pagkakasala ng tao, ginagawin sa tao ang pagkakuhan ng Diyos. Tumasa na pala ng paraan para maling mabalik ng Diyos sa tao sa kanyang buhay. Ginawa niya maging tao ang kanyang upang siya magtutong nung naging naputol na unahin ng Diyos ng tao. At ang kamatayan, ang dati kaparusahan sa kasalanan ng Diyos ng tao, ay magiging na ngayong pintuan upang marating natin yung silid na ilan para sa atin. Malinaw sa atin sa lumang sa mga ngayon. Tayong lahat ay silid na ilan ng Diyos. At ang binubuhay ng Diyos, ang anak ng Diyos, ang buhay niya. Ibig sabihin, hindi basta-basta ang lugar sa langit, ang lugar sa kanan ng Diyos. Sapagkat naging kapal sa kapal ito, ay ang mapapababa ng Diyos sa naging tao, ang paghihirap, at pagkamatay, ang uling pagkakiba. That's how precious our life is to God. Handa nang gawin ang lahat para mabalik ang buhay na sinisira ng tao. So, life is not really short. Life is not really fleeting. Life is the best gift that God has given us. There is a time and purpose. Ang life ng Diyos sa buhay na ito, pagkatapos ng mga kasalanan, pagkatapos ng daan ng buhay wala sa kaligtasan, ay dapat kami ng tao kung may karapat-dapat siya sa buhay na ilan ng Diyos para sa atin. Yung mga pagkakapurpose sa buhay sa dating ito. And it doesn't matter what life that we will have, ang mahalaga na kung paano natin ginagamit ang buhay na ito. O mga kapatid, ang buhay ay naman para gamitin para magkaman ng kayamanan. Billions, or even trillions of money. O magkaroon tayo ng kapangyarihan. Magkaroon tayo ng rewards for our achievements. Walang halaga ang lahat ng kung ang mga ito gagamitin, kundi magiging hagdan ang mga ito upang tayo sa lugar na kita sa ating Diyos. Hindi masama ang kayamanan.
matagumpay. Pero huwag kalimutan, dapat gamitin ang mga yun ng mabuti, mapalapit sa Diyos, at mapalapit ang tao sa Diyos, hindi mapalapit sa Kanya dahil sa mapalapit. You see, it doesn't require us to be that rich or be that intelligent o maging nagkilala para sabihin ko yung magtapat sa kanan ng Diyos. Yung opposite. Para makita sa lahat sa silid ng ng Diyos, hindi tayo mag-iipon. Saan tayo mag-ibigan? Hindi tayo mag-iisip sa sarili, kundi saan tayo ay lilimot ng sarili. Hindi tayo mag-iisip sa sarili lang, kundi para sa ibang masigitan natin natin. Yung nagagawa ni Jesus, if we want to know what life, our existence must be, buhay ni Jesus sa maikling panahon. Naging tao siya tulad natin, yung mga siyang tao tulad natin. Ang pinakatay sa maikling buhay na yun, kung paano ang buhay na dapat gano'n tayo. Yung buhay na kasakripisyo, yung buhay na tumutulong, yung buhay na pagbibigay sa halip ng mga tao, yung buhay na ipapatawad sa halip na naghihiganti, yung buhay na handa ng sarili para ibigay ang mga ng tao. Sa puntong ito, ating hinihiling ang kapag ng Diyos para sa ating pagdadala ng mga siyang kita na ang mga ginawa ng kabutihan na naman ang tao hindi ay maging dahilan ng pagpapalapatan ng Diyos siya sa ating sarili. Malinaw siya sa isang Romano sa bahay ng aking ama ang maraming sinasabi ng Panginoon Jesus. Lahat tayo na sa kitang Panginoon. Ang panalangin natin, ano bang pagkakasala, kainaan, paglayo, pagkakamay ng gawa niya, ay matapatan ng Diyos na patawarin tulad ng kanyang mahabagin ng Diyos. Tayong lahat ay binibigyan mo ng araw to be inspired by her virtues. At hindi tayo hindi ko sana maimik. Person of few words I will say, yung gawa ng gawa niya, nakakatawa sa kanya gawa ng gawa. Panagyahan na lang niya, abangan yung mga wedding para tumaya. Pero pag inanaan niya, nababala ito. Kasi, ang tinanggap, ibinibigay din. In that small way, we must see that we can do it. That means we can live a life that God wants us to live. Sa buhay na may kawalan. Hindi na basta kakain, hindi na magsasaya. Sa pagbukas, ako'y map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 pa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 p
natin na ating kinikilala ang Diyos, minamahal ng Diyos, at nililingkuran siya sa ating kapwa. Totoo, ang sabi ng iba, life is fleeting, so short. Pero hindi naman sa haba, hindi. Ang hanggang naman. Kundi, paparating, ginugulo, ang buhay niya. And with that, we have high hopes and we pray that Tita will be waiting for all of us in her own room, prepared by God, the source of life.